Posibleng sa Lunes na i-convene ang Senado bilang impeachment court. Napagkasunduan na umano ng mayorya na wala sa kanilang magmomosyon na i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng lockdown kasunod ng putukan sa Senado kagabi, ligtas na nai-transmit ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 27 kopya ng Articles of Impeachment ang naihatid ng convoy mula Kamara bandang alas 7:20 ng gabi. At mabilis na tinurn over ng Secretary General ng Kamara sa Secretary General ng Senado. Kasama sa mga ipinasa ang sealed box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na hindi na nabuksan sa House Justice Committee. Kanina pinirmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. III na natanggap na nila ang Articles of Impeachment. Sabi ni Cayetano, sa Lunes uunahin saglit ng Senado ang latag ng bagong committee assignments. Tapos ay isasalang agad-agad sa plenaryo ang Articles of Impeachment. Ito anya yung sinasabi ng saligang batas na trial by the Senate shall forthwith proceed. May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. I'll brief you more about the process later on. Napagkasundoan na rin ang bagong mayorya na walang magmomosyon para i-dismiss ang Articles of Impeachment. And everyone said we should have the trial and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. Ilalatag pa ang calendar at ang diskarte kung paano mapapabilis ang trial, kabilang ang posibleng pag-extend ng workdays. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.